unsa may kahulugan o meaning sa word Trinity. Okay. Una pangutana, tagsasawan mo tubag. Okay, kinsa may mutubag ani una? Unsay kahulugan sa pulong nga Trinity? Muna ang pangutana, Brad. Ito. So nindot kay nga pangutana kung unsay kahulugan sa Holy Trinity. Kung Santissima Trinidad. Daghang salamat, Igsoong Joseph. Salamat, Brad Jim. So, ang kahulugan sa Trinity, mao nga tulo nga nagkaiusa, Trinity. So, sa unsa man sila nga nagkaiusa, nga sa ato pa kaning tulo, naghupot sa pareho nga mga nature. Oh. So mo nga kini silang tulo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, naghupot sa samarangan ng nature. So mo na ang Trinity. Okay, kaduhang pangutana. Nining tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, matud pa nimo nagupot sa nature sa pagka-Dios. Ang ako pangutana, kay sumala sa awit kaganiya, magbasa mata sa balaan nga kasulatan. Ang akong pangutana, nining tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo, sumala sa balaan nga kasulatan, kinsa ang labing gamanan nga giskutan sa Biblia? Yeah. Ang silang tulo gisgutan nga labing gawhanan. So, dili naman siguro nato kinahanglan basahon ang Amahan labing gawhanan. Espiritu Santo dili naman sa tingali. Si Kristo naman tingali ang atong problemahon. So, nasa pinadayang 1:7-8, giingon si Kristo labing gamanan gyapon. Yeah. Pinadayang 1:7-8, ingon diri nga tanawa ungya, muanhi siya uban sa mga panganod, ug makita gayud siya sa tanan, lakip sa naglansang kaniya. Magminatay ang tanang katawan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamanan. Nya kinsa man ang Alpha ug Omega? Nasa pinadayag 22:12-13, si Kristo mao ang Alpha ug Omega. So giingon dire, si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdala ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Tingali maglibog ka kay nay usahay mabasa nga nag-ingon si Kristo nga ang Amahan labaw kay kanako. So kana nasulti lang kay tungod kay si Kristo nagkaanaaman siya ay lawas na nagpakatao man siya. So sa ato pa na iyang nature nga ubos sa nature sa iyang pagka-Diyos, nagpakatao man siya. Pero kung imo lang isgutan ang ilang nature sa pagka-Diyos, tubong na sila. Kaya ingon pa si Kristo, ang tanan nga iya sa Amahan, ako 1:17 Gs. Ya, usawa man ang pagkalabaw sa Amahan, anak. 1:17 Gs. Ang tanan nga iya sa Amahan, ako. Oh, naway lang po. Taman. Ang sa may sunod, pangutana. Last naman na yung pangutana. Tulo raman. So, si Kristo, dili gyud taong bakakon. Dili. Nasa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 20 ngadto 22, nga walay bakak nga mugawas iyang baba. So, si Kristo, sumala pa sa 14 sa 1, versikulo 28, baba mismo ni Kristo nag-ingon, ang Amahan labaw pa kanako. So, matod ba ni Moises sa 1:17 versikulo 1, ang Amahan mo'y labing gamanan. So sa imong gibasa kaganiya sa pinadayag, dili man nato maklaro nga si Kristo to. Kay sa 44 sa Isaya, ang Amahan Alpha Omega. So, ang akong pangutana, bakak ba si Kristo nag-ingon sa iyang baba nga ang Amahan labaw pa kaganiya? Tubag, dili lagi. Sama na sa imong gikiingon kaganiya, di ta pareha og pagsabot. Kay giinan ka na ba ya?
nakaingon si Kristo ato kay tungod kinama si tawanong kahimtang. Mao bitaw nga sa Pilipos 2:6 giingon diha nga gihukas ni Kristo ang iyang pagka-Diyos kay nagsulob siya sa usa ka sulugoon. Naaman siya ay kuhan kahimtang nga tawanon nga mo nga nakaingon siya nga ubos siya. Pero alang-alang pagkasab ingon mo nga way klaro ang pinadag. Wa ba day klaro ni? Oh, basaw na ko to, wa ba day klaro ni? Si Jesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Wa day klaro ni? Unya dito sa Pinadayag 1:7. Unsay giingon dito sa Pinadayag 1:7? Tan-awa unya muani siya uban sa panganib ug makita gayud siya sa tanan nga naglansang kaniya. Kinsa may gilansang? Oh. Magminatay ang tanang katawan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Tan-awa tinuod. Dili bagak. Nya sumpay. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Diyos, ang labing gamhanan. Okay. Nagpasadot na lagi. Pero sumala sa imong giingon lagi, nga di mataparehas og panabot. Sumuna nga, di mo masabdan nga si Kristo nagkaana ay human nature na mao nga masulti niya na nga siya ubos. Mga anak po, mga anak. So, anak na siya, Iksong Joseph. Sige. Kina atong sabto na. Sige, salamat kayo. Kaya yun man ni ang Katoliko, kung doon ay kalibog, atong hatagan microphone mga tana. Unya, dili siya komportable sa ato ang tubag. Ato siyang hatagan microphone para magkakisi-kisi siya. Para dili bias ba kay minya siya nga, wa man ko papalusa. Ang Alpha and Omega. So, hatagan na to sa microphone. Ang Aman daw, Alpha and Omega. Kumbati, Brother Joseph. Refer po na kang Kristo. Ang nangutana ka ganiya, Diba si Kristo amahan? itagaan man og 5 minutes para ribatal. So unfair man kayo kung di ko tagaan sa 5 minutes nga ribatal. Di ba? So mga kaigsunan, salamat kayo. Ang labing gamahanan mga kaigsunan, mao gyud ang amahan. 1:17 versikulo 1. Deklarasyon gana sa sulat ni Moises nga ang amahan mo'y magbubuhat, mo'y labing gamahanan. So ang anak mga kaigsunan, sa iyang baba mismo o sumala sa pahayag sa giingon ninyong unang Santo Papa si Pedro, nag-ingon nga walay bakak nga mugawas sa baba ni Kristo, ang tanan tinuod. Karon kay si Kristo nag-ingon man, ang amahan labaw pa pakanako. Nan dili nato na supakon, di ba? Karon si Kristo na kung tubong pa sila sa gahom, ngano man si Kristo nagampo, nagsimba sa iyang amahan. Matod pa sa 1:20 versikulo 17 nga akong Dios, yang giangkon nga akong Dios. Ug niya matod pa niya mga kaigsunan nga ako sigsugo. So naa pa day tupong og gahom para sila sa pagka-Dios nga magampo o magluhod. Sa sa Mateo kapitulo 26, Wala niya masabti. nag-ampo si Kristo, Wala naman. natagak ang iyang singot, nahimong sunod ba? bugbog. Siya mismo nagpakatawa. Grabe kiyang ampo, nga pangamuyo, nga to siyang langit ng amahan. Nga kung mahimo, Si Kristo, kuha kining kupa. gawas siya Diyos. Kay matod pa niya, kay nakita niya ang iyang kasakitan sa umalabot, nga grabe kay kayo ang kastigo nga iyang maangkon dito sa Kalbaryo. Busa, nangamuyo siya nga kung mahimo, kuha kining kupa. Apan dili ako ang pagbuot. Sa ama. So diyan na ito makita mga kaigsunan nga ang anak dili siya katupong sa iyang amahan. Kaya nga naman nagsimba man ang anak ngadto sa iyang amahan. Nangamuyo, nagpatulo sa iyang singot. Nganing Nga nagpakatawa. pagangyo nga kwaong kining kasakitan nga iyang mangkon karon dito sa Kalbaryo. Muna mga kaigsunan nga dili gud siya tupong sa gahom. So ang amahan, tinuod ang gisulti ni Kristo, ang amahan labaw pa kanako. Labing gamahanan
walay sama kalabing gamahanan ng amahan. Ngano man sa pahayag ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, unang Timoteo 1:17 ug unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 19 katapusan mga kaigsunan Dili na to. nga ang giingon niya nga ang amahan walay kamatayon. This train. Si Kristo namatay. Ang amahan bugtong labing gamahanan. Si Kristo bugtong anak. Sumala sa 1 kapitulo 3 bersikulo 16. Asa man ang pagkatupong niya na. So dili pagtulunan mga kaigsunan ang katupong nila nga Trinity. Ngano man ang word Trinity invented. Nasayod mo sa in the Council of Nicaea siya 321 mga kaigsunan dito giproklamar sa iglesia nga si Kristo tupong sa amahan. Kano sa man nahimong Diyos ang Espiritu Santo dito na sa in the council sa 395 AD mga kaigsunan dito gisgutan nga ang Espiritu Santo kabahin, samahan, anak o sa pagka-Diyos. So sa ato pa, sa unang siglo, sa kapanahunan sa Misaya o sa mga apostoles, dili ka na maoy ang pagtulunan nila. Mao na mga kaigsunan nga nagkalanlain matag pagsamot, ano namatay, nanlain nga mga interpretasyon ug mauna ang among pagsabot. Nga ang amahan mao gayud ang labing gamahanan. Ang iyang kahayag sumala pa ni Apostol Pablo, ang iyang kahayag dili maduol apan si Kristo sumala sa 1 kapitulo 8 bersikulo 12 ang iyang kahayag maduol sa tao. So unsa man ang kahayag nga maduol sa tao? Si Kristo niya nis kalibutan, ang amahan tuwas langit, dili kay mamatay gani ang makakita kaniya. So mao na mga kaigsunan, nalahi gayud ang amahan, ang anak ni ang Espiritu Santo ni ining tulo ang tinuod nga pagtulunan sumala sa Biblia ang amahan maulag yun ang labing gamahanan walay katupong niya mga kaigsunan maunay naa sa balaan nga kasulatan nga giingon nga magbasa kuno ta sa balaan nga kasulatan. Kada sige, thank you, may gabi. Okay, salamat kay Brad Joseph. Kinsay mangutana? Ako sa una, kami sa una, kami sa Oh, dua. sige. Alin na Brad. So para sa imo, usa ra gyud ang Dios. Ang labing gamahanan nga amahan mao ra gyud siya gyud way siya ra gyud way nilay. Ang anak natumi ang anak Elohim 110. o sa inyong termino nga Diyos. Actually ako style of Yahweh ko, Yahweh believers ko. So ang amahan mo labing gamahanan sa iyang pagka ang kanibang uban good basta word Diyos pakatupong ra kaysa Galacia 2:20 usara gyud ang Dios. Pero ang sentro ana mao ang amahan. So si Kristo para sa imo dili gyud siya Dios. Unya na. Ang style of Yahweh nagtuo kang sa Misaya Elohim sa inyong termino Dios. Pero sa iyang pagka Dios labaw ang amahan. Ngano man ang pagka Dios sa anak mga kaigsunan sa humad niya nga nalampos niya ang kamatayon sumala pa sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 7 ngadto sa 11 gitagaan sa ganti nga mahimo siyang makagagaw. So magtuumi ana pero sa amo lang pagtuo sa anak dili lang tupong sa labing gamahanan nga makagagaw nga sa inyong termino Dios. Tuumi ana. Sige, kadong at kaabi kog di siya mo tuo ni Kristo ba? Okay. Pero Dios nga gamay, murag Dios nga gamay. Kaya dili man to pong. Exong Joseph. Ay sa Brad, dili pagtulunan sa Biblia nga ang Misaya tawag niyo Kristo gamay dili wala miya na nga termino tawagon na nga termino. Labaw So lang. sa balaan ng kasulatan ubos lang siya samahan sumala sa Biblia. Labaw lang. Okay. Gwapo kayong likon-likon, Exong Joseph. Ako pautana, Exong Joseph. Matawag ba siyang labaw nga gamhanan ang Diyos kung wa siya kaalam o gahom sa Diyos? Kung wa siya kaalam o gahom? Ang dili ta maka kuan sa amahan wala unlimited. Asa to sa to. Naglisod ka.
matawag ba ng imong labang makagahom kung wala ning gahom ug kaalam sa Dios? Brad, ang makagagawong tinubdan sa kaalam gahum tanan. So, kung wala ang gahom ug kaalam, di matawag Dios. Bisan mo, dili man na. Ang amahan dili matukman. Ay, pagpot. Ang amahan, labing gabanan siya'y tinubdan sa gahom ug sa kaalam. Lagi ka ng labing gamanan nimo nga man kung wala gahom ug kaalam na matawag ba siya labing gamanan? Okay, simple pangutana no. Ang kanang Dios nimo nga buktong nga labing gamhanan matud pa nimo, ang pangutana niya kung wala ang gahom ug ang kaalam matawag pa ba siya og gamhanan? Labing gamanan. Gamahan. Dili unlimited na Wala gina siya. gani. Ayaw ko wata sa tinawanon nga pangutana. Gay mo man imong limiting tigaan man imong limitihan ang labing gamahanan nga makagawom. Kung wala na ang kwan, kung wala na ang Gahom gahom ug kaalam. ug kaalam, siya matawag yapon sa gilom kay sumala pa sa Salmo 90 versikulo 1, siya walay unlimited siya. Dili nato matukib ang iyang gahom, ang iyang kaalam, ang iyang kagamahanan kay siya mo'y tinubdan sa tanan. So di matawag siyang labang makagahom kung wala ng kaalam. Nasa pagkahibalo niya kung kaalam. Nausahan niya pagkagamanan kung wala gahom. Kung wala na ba gahom o kaalam, matawag ba siyang labang makagahom? Kana ito baga. Dili ko musunod sa imong pangutana. Imo man ko'y pauyon ana. So, si Dili Kristo. man mo, di ba na mo nang dili ko mo uyon ana. Tungod kay Okay, dili man mahadlok ako ka. nagsulat sa kasulatan. Kay mahadlo ka. Okay, unang Korinto 1:24, si Kristo ang gahom o kaalam sa Diyos. Kung wala si Kristo, walay gahom na imong Diyos. Okay. Last, isa lang ako pangutana. Juan. Akong ngapin sa Juan Gs 30 nga ako ug ang akong amahan usara. Akong pangutana, kinsay labaw nila? Usara man sila. Mayo ang pangutana. Sumala sa akong gipahayag kaganiya ug sa bakba ni Kristo, unsay labaw nila sa ilang pagkausa? 14 versikulo 28, ang amahan labaw pa kanako. So ang anak gipakita niya, gisimba niya ang amahan. Kung tupong sila sa gawom, anong simbahon man niya ang amahan? So sa imong pangutana sa pagkausa nila sa Gs 30 so 1, sumala ang tubagan na Juan 14:28, sumala sa bakba ni Kristo ang amahan labaw pa kanako. Okay, salamat Igsoong Joseph. Palat. Naon sa man to sila nga pagkausa nga na may labaw? Diyon sa man to niya pag-istorya nganong na may labaw nga usara man sila. Ang iyang gibuhat sa amahan mo'y gibuhat sa anak. Muna ang anak mo'y niak sa amahan. Ang kanang nga verse, ako ug ang akong amahan usara. Nganong naam nganong labaw man ang Ang sumpay ana, 1 Gs 30, kung kumpleto ni mo na pagbasa, I and my father are one. So, usara kami. Ako o akong asawa, usara mi, pero pila may kalawas duwa. So, muna yung pasabot ni Kristo, nga ako o akong mahanlay mi. Usa mi sa tubong katuyuan sa pagluwas sa mga tao din sa kalibutan sa ilang mga sala. Usara kami. Pero, deklarasyon niya sa iyang bakba mismo, ang amahan labaw pa kanako. 2 person man ang gisgutan niya. I and my father are one sa English. Basahin niyo na, ako o akong amahan, usara kami. Kanang word kami is plural. Unya mo din buwago ng Sige, Dugang. kaalam bugang ang iyang gahom. Wala na? Sige. So, salamat Igsoong Joseph. Di na ko mautanan mo, komentaryo lang ko kay Mira, targa. himuon man yang bakakon si Kristo pod. Kay musirado siya sa kuan Juan 14:28, isalikoy niya ang pinadayag. Sa man eh, pili-pili ta. So kay tinuod ang gisulti ni Kristo sa Juan 14:28, na nabi katong gisulti ni Kristo sa pinadayag, bakak na ito. Siya maghapon to. Nya ingon niya nga kay si Kristo gisugo lang ko no. Nya ngano dayon magpasugo siya? Maubos na dahil siya? Ang Diyos na amahan magpasugo man. O niya dili na dahil Diyos ang amahan. Awa na Diyos ang mga kuan. Mga ansani.
Israel ug Yahweh. Asa man mabasa nga si ang Diyos ang Amahan magpasugo? Nasa Isaiah 52:11. Nga atong basahon na, wala na di ay Diyos ang mga kuan. Israel ug Yahweh ani ron. Kay magpasugo man. Kita na karon ang Diyos. Kay magpasugo man siya nato. Oh, para sa Israel ug Yahweh kita ang Diyos. Unsa ingon diri sa Ginoo? Oh. Berel. Ay. Ipapamina ba? Sige. Sige daw, pera. Ha? Tanawon sa nato ang kuan, teksto. Ay, sa libog kami kay matubag pa duli, malibog siya, malibog. Ganito sa ganito. Ay sa kay tubagon pa po. Ganito sa ganito. Ada mo dyan ang komentaryo, abi ng buwan. So asa man mabasa nga ang Diyos Amahan magpasugo? Nang yan, dili na po dahil Diyos ang Amahan kay magpasugo man siya. Yan, asa na to? Yan, nawala na may noon. Asa man to? Di. Sige. Lagi. Sige daw. Isaiah unsa man? Ada. Isaiah yung 51:22. Ada. 51. 22. Oh, na ingon diri oh. Ingon ang Diyos nga Amahan. Kini mao ang giingon sa inyong Ginoong Yahweh ug sa imong Diyos nga nangaliupo may tungod sa iyang katawhan. Dusi ang akong gibasa di mao. Ya. Ada. Nakita na mo? Ay, ya 22. Esa. Ada. Oh. Beda? Kuarenta y cinco 11. Yan. Ingon diri sa Isaiah 45:11. Kini mao ang giingon ni Yahweh, ang balaan sa Israel, ug iyang magbubuhat. Pangutan-a ako sa mga butang nga umalabot, matungod sa akong mga anak, mga lalaki, ug matungod sa buhat sa akong mga kamot. Sugua ninyo ako. Magpasugo man si Yahweh lagi. Kana di magampo ta nga, Lord, tagayin ta may sakuan grasya. Nagsugo man ka. So dili tinuod nga kay si Kristo. Gisugo dili na siya Dios. Naingon siya nga dili kuno sila tupong. Unsa may giingon ni San Juan? Be. Unsa giingon ni San Juan? Tupong ba sila o dili? Kanya. Kang kinsa man nga pulo ang atong tuan, ang kang Joseph o ang San Juan. O ingon si San Juan. Yan.
Ya, San Juan 5:18. Ingon si San Juan, therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, making himself equal to God. Equal man lagi sila. Kisa may tuntuan ni San Juan o si Apostol Joseph. Si San Juan doon ang tinudan eh. Kaya ikaw man si San Juan nga equal sila with God. So, mo nga sumala sa iyang giingon lagi, dili man ta pareho panabot. So, ang iyang pagsabot man gud dito, kana lagi ang bigay sa iya. Kana lagi yung ang amahan, labaw pa kay kanako. Kana lagi ang iyang bigil. Kaya di man niya madawat nga si Kristo nagpakatao. Kana lagi ang bigil gud. Kaya kung iyan ang masabta na, madawat na niyang tanan gud. So, kana lang atong gamay nga ika-komentaryo. Dakan, salamat. Okay, salamat. So, intermission sa ta. Kaya diri man ta na